Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito ay dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala rin siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok, at mula rooy, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain mong katabi mo, sabi mo, pinagpalang linggo sa iyo. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Noong panahong ako po ay naka-assign pa sa Quiapo, parte ng aming assignment doon, parte ng aming ministry ang magpakumpisal at magmisa sa loob ng city jail. No? May malapit na city jail doon, no? Doon sa may malapit sa Isitan. No? Bagaman hindi namin siya sakop bilang parokya, pero dahil malapit siya sa amin, kami ang nagmimisa at nagpapakumpisal doon. Isang araw, matapos ang kumpisalan, merong isang lalaki ang humabol sa akin at humingi ng kaunti kong oras. Dahil meron daw siyang itatanong sa akin. Sabi ng lalaki, "Father, bakit po ganon? Kung mabuti ang Diyos, bakit niya ako binibigyan ng pagsubok?" Ibinalik ko ang tanong. Sabi ko sa lalaki, "Ano bang pagsubok ang ibinigay sa iyo?" Sumagot ang lalaki, "Itong aking pagkakakulong. Kung mabait ang Diyos, bakit niya ako sinusubok?" Muli ako nagtanong,
Sabi ko, ano ba ang nangyari? Bakit ka ba nakulong? Bakit ka andito? Ikwento mo. Kinuwento niya ang nangyari. Sabi niya, meron daw nag-alok sa kanya ng pagkakakitaan. Siya daw ay magiging taga-deliver. At bawat deliver, bawat biyahe, siya'y kikita ng 200 piso. Tinanong niya daw kung ano ang kanyang ide-deliver. Sabi ng nag-alok, droga. Kada deliver mo, 200 pesos. At dahil gipit at laging kapos, madali siyang napapayag. Madali naman. No? Magdi-deliver ka lang. Ang dali-dali. Ibubulsa mo lang. Ang liit-liit. Hindi mabigat. Kada deliver, 200 piso. At merong isang araw o may mga araw na siya'y nakaka-10 deliver. Ilan na? Magkano? Ang bilis mo talaga magkwenta, no? Pagdating sa pera, no? 2,000, no? Okay na 'yon, 'di ba? 2,000 isang araw. Kahit yata yung isang may MA, no? May master's degree na isang empleyado, hindi kikita ng 2,000 sa isang araw, no? Ang dali-dali. Pagkalipas ng maraming araw, siya ay natimbrehan ng mga pulis. Kaya siya nakulong. Tinapat ko ang lalaki. Sabi ko, hindi pagsubok ang kinaharap mo, kundi isang tukso. Hindi pagsubok, kundi tukso. Kung minsan, napapagbaliktad natin ang pagsubok at tukso. Kaya naman, dapat nating malaman na ang tukso ay galing sa demonyo. Ang tukso galing sa demonyo. Dahil kailanman hindi tayo tutuksohin ng Diyos. Dahil ang gusto ng demonyo ay masira at mahulog at mapalayo tayo sa Diyos. Yan ang gusto ng demonyo. Yung madapa ka, magkamali ka, kaya ka tinutukso. Samantalang ang pagsubok ay naglalapit sa atin sa Diyos. Ulitin ko, ang tukso naglalayo sa iyo sa Diyos. Ang pagsubok naglalapit sa iyo sa Diyos. Hindi intensyon ng pagsubok na sirain at mapdapa ang tao. Hindi intensyon ng pagsubok na ilayo tayo sa Diyos. Dahil ang pagsubok, gagawin kang matibay at malapit sa Diyos. Ito ang nangyari sa mga kwento ng ating pagbasa sa araw na ito. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kwento nino. Hello. Kwento ni na Eva at Adan. Hindi ba alam natin ang kwento? Alam natin na sila ay tinukso ng ahas. Sila ba'y tinukso o sinubok? Tinukso. Tinukso sila. Tinukso na ano? Kainin ang prutas sa puno na ipinagbabawal ng Panginoon. Tingnan mo, no? Gutom ba si Eva at Adan? Di ba hindi? Bakit? Pwede nilang kainin kahit ano. Pwede nilang kainin ang lahat ng kanilang gusto. Maliban lang sa isang prutas. Maliban lang sa isa. Tingnan mo, no? Ganyan yung tao. No? At madalas, nandyan ang tukso. Hindi dahil salat ka. Hindi dahil wala ka. No? Siguro, maintindihan ko ng kaunti kung sila Eva at Adan walang makain. Tama? Sila Eva at Adan ay gutom. Tama? Maintindihan mo kung bakit biglang napakain at natukso.
pero hindi naman sila gutom. Pinabayaan ba sila ng Diyos na walang makain? Hindi. At ganyan din tayo, hindi ba? Ganyan din tayo. Yung may asawa ka na, tumitingin ka pa sa ibang asawa. Hello? May asawa ka naman, di ba? Ba't gusto mo pa ng isa? Tama ba yon? Bakit ganon? Di ba? Bakit tayo natutukso? Yung matukso ka dahil gutom ka, yung mga nag-fasting dyan, no? Hindi ko alam. Bakit pag nagfa-fasting tayo, kung kailan tayo nagfa-fasting, saka naman kulo ng kulo yung tiyan natin. No? Saka naman ang lakas-lakas ng tawag ng pagkain. Pero pag di ka nagfa-fasting, ayaw mo namang magmerienda. Diba? Pero pag nagfa-fasting ka, dun ka talaga natutukso. No? Ba't ba ganon? No? Kasi nga, magaling ang demonyo. At huwag kayo magtaka. Dahil ito rin ang nangyari kay Jesus sa ating ebanghelyo. Siya ay tinukso. Hindi yun pagsubok dahil malinaw ang motibo ng demonyo. Ang mahulog at masira si Jesus sa kasalanan. Tatlong bagay. Merong tatlong bagay ang ginamit ang demonyo para tuksuhin si Jesus. At maganda, aware tayo dito. May kamalayan tayo sa tatlong bagay na ito. Unang tukso kay Jesus, kagutuman. Sabi nyo nga po, alam ng demonyo na gutom si Jesus. Bakit? Ba't siya gutom? 40 araw at 40 gabi siyang nag-aayuno. Tayo nga lang no? Isang araw talagang di na natin kaya. No? 40 araw, 40 gabi, walang kinakain. Si Jesus, panigurado, gutom. Gutom. At si Jesus, tinukso gamit ang pagkain. Ganun naman Kung ano ang kagutuman mo, kung ano ang kasalatan mo, dun ka tutuksuhin. Tutuksuhin ka ba? Kung ikaw ay maraming pera, kunyari, ang dami mong pera, no? Meron kang 100,000 sa iyong bulsa. Tapos meron kang nakitang 20 pesos sa sahig. Kukunin mo ba? O ibabalik mo sa may-ari? O hahanapin mo may-ari? Hello? Anong ganon? Anong ganon? Hindi si Lola, ginaganon ako Ano ibig sabihin nun? Kukunin ko, Father. Ibubulsa ko, 20 din yun di ba? Ba't ganon? Ang dami mo ng pera. Pero natutukso ka pa sa 20 pesos. Bakit? Balik ko sa'yo. Yan ang tanong. Di ba? Bakit? Kasi salat. Hindi wala. May kasalatan sa iyong puso. Ano yon? Mukhang pera. No? Yung ayaw mong mawalan. Ayaw mong maubusan. Nagagahaman. At maraming ganyan. Pagdating sa aspeto ng kabuhayan, walang gustong magutom, walang gustong mamatay. Kaya nga, gagawin ng lahat, magkaroon lang ng pagkain. Gagawin ng lahat, magkaroon lang ng kabuhayan. Ganyan. Tutuksuhin tayo sa material na bagay. Pero, ang malinaw kay Jesus ay kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Ang galing, Sa oras ng tukso, ang naiisip ni Jesus ay ang salita ng Diyos. Pangalawang tukso na ginamit ng demonyo kay Jesus ay kapangyarihan. Sabi nyo nga, ano yung una? Pangalawa, hindi may kakaila na marami ang naghahangad ng kapangyarihan.
maaring sinasabi mo, ay hindi ako Father. Oh, yung masunod, kapangyarihan yon, hindi ba? Yung gusto mo, ikaw ang masunod, ikaw ang magdesisyon, ikaw ang mag-isip, ikaw ang gumawa. Kapangyarihan yan. Kaya nga, may mga taong hindi makabitaw sa kapangyarihan. Dahil kapag ang isang tao ay makapangyarihan, lahat nakukuha at nagagawa niya. Siya ang nasusunod. Kaya nga, pati ang magpatihulog, ginamit ng demonyo para tuksuhin si Jesus na patunayan ang kanyang kapangyarihan. Ipinakita o gusto ng demonyo na ipakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan. Ngunit malinaw kay Jesus ang sinasabi ng kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoong Diyos. Ang kapangyarihan ay ginagamit hindi dapat para may mapatunayan, hindi para sa kayabangan. Madalas ganyan di ba? Porque may posisyon ka, porque ikaw ay sekretarya, porque ikaw ay presidente, porque ikaw ang naatasan. Anong gusto mo? Ikaw ang masunod. Huwag mong gagalawin yan. Akin yan. Ako to. Ako lang ito. Bakit? Gusto may patunayan. Ganyan ang mga natutukso sa kapangyarihan. Kaya nga, kapag ang kapangyarihan ay nabahiran, ito ay nagdudulot ng kasamaan. Mabuti naman yung kapangyarihan Okay naman talaga. Okay yung magdesisyon ka. Okay yung masunod ka. Okay yung merong posisyon para meron tayong tagagabay. Pero kapag yan ay nabahiran, nagdudulot na yan ng kasamaan. Dapat naman talaga may sinusunod. Pero kapag nabahiran na yan, hindi na gumaganda. Nagdudulot na ng kasamaan. Pangatlong tukso na ginamit ng demonyo kay Jesus ay kayamanan. Sabi nyo nga po, ano yung pangalawa? Una. Pangatlo. Ano? Gulong-gulo na kayo, di ba? Yung mga to parang robot na lang di ba? Kayamanan. Marahil iniisip ng demonyo na si Jesus ay ordinaryong tao lamang. Maring iniisip niya isang karpintero itong si Jesus. Kaya naman maaring inakala ng demonyo na ito ang kanyang kahinaan. Tinukso si Jesus gamit ang kayamanan. Sadya naman, marami ang nahuhulog pagdating sa kayamanan. Tama? Dahil tingin natin ang sagot sa kahirapan ay kayamanan. Kaya nga, marami, kayamanan ang kahinaan. Ginagawa ang lahat para lang sa yaman. Walang masama doon. Walang masamang yumaman. Hindi masamang gawin ang lahat para sa kayamanan. Basta, ito ay galing sa kabutihan. Pero kapag ang kayamanan ay sinamba, wala na itong madudulot na kabutihan. Kapag ang kayamanan sinamba, sigurado magdudulot ito ng kasamaan. Si Jesus tinukso gamit ang kayamanan. Sa lahat ng ito, tiningnan ng demonyo ang kahinaan ng isang tao. Pero pinaglabanan ni Jesus ang tukso gamit ang salita ng Diyos. Ayun, pwede pala. Pwede palang manalo sa tukso kung lagi lang natin maaalala ang Diyos. Kung lagi lang nating maaalala
kung ano ang turo ng Diyos. Totoo naman, laging may magandang babae. Pero kung lagi kang matutukso at makakalimutan mo ang sinabi ng Panginoon nung ikaw ay kinasal, hello, hindi ka dapat natutukso. Kaso nalilimutan eh. Ang dali malimutan. Kapag dating sa pera, kung nalalaman mo lang na hindi lang naman sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos, malalaman mong dapat mong tanggihan anumang perang mula sa kasamaan. Ito yung pinapaalala sa atin ngayong araw, ngayong linggong ito, ang huwag kalilimutan ang Panginoon. Ang tukso, laging andyan. Kahit nga sa pagkaupo mo ngayon, nandyan. Diba? Nakakatukso ang haba magsalita ni Father, matutulog muna ako. No? May tukso. Nakakatukso. Pero lagi mong tatandaan, pag hindi mo malilimutan ang Panginoon, kahit anong aspeto ng iyong buhay, hindi makakaisa ang demonyo. Tandaan, ang motibo ng tukso ay sirain at ilayo ang tao sa Diyos. Samantalang ang pagsubok, tayo ay patatatagin at ilalapit sa Diyos. Amen? Amen. Last call na po. Nais kong imbitahan kayo sa Lenten Pilgrimage ng ating parokya sa probinsya ng Pampanga. No po? Malapit na po magsara ang batch 1 ng March 7. If ever kung kayo po ay magpapalista, habol na po kasi isasara na po, baka hindi na tayo makapuno pa ng isa pang bagong bus. No? Ilalagay na po kayo sa batch 2. That's March 14. Muli po, last call na po tayo this week. Susunod na po natin, mas tatanggapin yung mga batch 2. March 14 na po. Ano po? Ito po ay ating pagdiriwang para sa panahon ng ating paghahanda sa mga mahal na araw. Lenten Pilgrimage, 1,800 pesos po. Kasama na ang pilgrimage shirt, ang pilgrimage kit, at yung ating buffet lunch. No, dahil Pampanga, tikman natin ang lutong Kapampangan. Magsitayo na po ang lahat. Pagkatapos po ng misa, merong hinandang mesa ang ating social service. Suportahan po ninyo para makasama sila sa pilgrimage. No? Kailangan po nila magtinda pa. No po? At bukas, February 23, meron tayong healing mass na gaganapin sa karangalan ni Padre Pio sa ganap na 6:00 ng gabi. Kung meron kang karamdaman o ikaw ay maramdamin, magpa-heal. Marami dito mararamdamin, magpa-heal. Para mahilom yung mga puso na napakamaramdamin. Magpa-heal kayo. Bukas po yan, 6:00 ng gabi, misa sa karangalan ni Padre Pio. Nag-imbita ko ng healing priest bukas po. Maraming salamat. Bago ako umalis, sabi ko doon sa lalaki na nagtanong sa akin kung bakit binigyan siya ng pagsubok ng Panginoon. No? Sabi ko, hindi ka sinubok, tinukso ka. Pero ngayong nasa kulungan ka na, sinusubok ka na. Mapapalayo ka ba sa Diyos o mapapalapit? Ang tukso, ilalayo tayo sa Diyos. Ang pagsubok, ilalapit tayo sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin